Okay guys, so data entry, walang interview, non-voice. So meron bang ganitong trabaho? Masasabi ko guys na 8 years na kaming nagtatrabaho dito sa e-commerce na data entry lang yung trabaho namin. Wala kaming interview, lalong-lalo na non-voice yung trabaho natin na pwedeng-pwede kahit na sino sa inyo. So i-explain ko sa inyo kung bakit ko nasabi na madali lang yung trabaho na ginagawa namin dito sa e-commerce. Okay, so umpisahan natin dito sa data entry. Pag sinabi nating data entry, ang pumapasok sa isip natin na bibigyan lang tayo ng mga file na gagawin nating trabaho. So gagamit tayo ng spreadsheet, so gagamit tayo ng mga Excel, so yun yung unang pumapasok sa isip natin. Pero alam nyo ba na yung data entry, meron siyang iba't ibang niche. Meron sa administrative support, meron sa mga inventory. So dito naman sa atin, dito sa e-commerce, ang trabaho namin bilang data entry ay binibigyan kami ni client ng mga products na ililista namin dun sa shop nila. So tinatawag ko tong data entry dito sa niche natin sa e-commerce dahil ang data entry napakalawak niyan. Dito sa trabaho natin, add-on lang yung data entry. Non-voice kasi nga, ang trabaho namin ay naglilista kami ng mga products. So ang niche namin sa data entry ay e-commerce. Okay, so ito yung halimbawa ng trabahong data entry dito sa e-commerce. So, ito ay store ni client. So, ibibigay niya sa inyo yung access. Tapos, tayo ang maglilista ng mga products na ibibigay niya. Pwedeng isend niya sa Dropbox. Pwedeng isend niya sa Google Drive. Pwedeng isend niya sa Upwork Messenger na ganito yung mga file na ibibigay niya sa inyo. Yan yung mga products na ililista nyo dun sa online store nila. Ang gagawin lang natin ay isa-search yung products na to sa ibang mga e-commerce store, sa ibang mga website, para makuha natin yung information ng damit na to para mailista natin dito sa Poshmark. So halimbawa, magbebenta tayo ng products, ililista natin siya. So dito, ilalagay natin yung photo, lalagay natin ang title, description, category, yung mga information ng product na kailangan nating i-search para meron tayong mailagay dito sa paglilista ng product. So, ito yung trabaho namin dito sa e-commerce. So, para malaman nyo yung ibang mga trabaho namin dito, para masabi nyo na data entry lang yung trabahong ginagawa namin, dito sa YouTube channel natin, dito sa Crash Course, yan, mapapanood nyo yung mga sample work namin para masabi nyo na data entry yung trabaho namin. So, maraming niche sa data entry na babagay sa inyo. So, meron tayong iba't ibang mga niche, meron tayong iba't ibang mga trabaho pagdating sa data entry. Pero dito sa niche namin sa e-commerce, ang trabaho namin dito ay naglilista kami ng mga products. Ngayon, kung gusto nyong palawakin yung skill na yan, kung naghahanap kayo ng trabaho na data entry, so marami tayong kalaban dyan. Malaki yung competition dahil marami din nag-a-apply ng ganyan trabaho. Kaya sinasuggest ko sa inyo na dagdagan natin yung skill na yan. Kaya dito sa e-commerce, meron kaming mga skill set. Data entry yung trabaho namin, pero meron kaming skill set na dinadagdagan namin yan ng product researcher, paggawa ng ads sa Facebook, na data entry lang din. So, sir, paano namin malalaman? Dito kasi sa trabaho namin, nagbibigay si client ng video na instruction sa kung ano yung trabaho gagawin ninyo. Paano nyo gagawin yung trabaho nyo na data entry, na paglilista ng products, paggawa ng Facebook ads, at kung papaano mag-product research na ilalagay nyo sa spreadsheet. So, dito ang trabaho natin ay data entry sa e-commerce niche. Okay, next natin, walang interview. Okay? So, kung naghahanap kayo ng trabaho na hindi nyo makakausap yung client nyo, walang ganon maliban sa mga paying apps. Pero syempre, dito sa trabaho natin, kailangan natin makausap si client. Kung ang iniisip nyo na interview ay yung mga interview kagaya ng mga sa local job na tatanungin kayo sa mga tell me about yourself, about sa sarili nyo. So, hindi ganon yung interview namin dito sa e-commerce. Dito sa e-commerce, kaya namin kinakausap yung client once na nagpasa kami ng proposal sa kanila or ng application letter at nag-response sila. Ang pinag-uusapan namin dito ng mga client ay about dun sa trabahong gagawin namin. So, binibigyan kami ng instruction ng client kung papaano namin gagawin yung trabaho namin. Halimbawa, ako ay product lister. Nag-apply ako sa Upwork ng product listing na trabaho. So, ang trabaho natin dito, kagaya nung sinabi ko kanina, pwede tayong mag-search ng products na ililista natin sa e-commerce store nila. Pwede tayong bibigyan ng products para yun yung isi-search natin para kuhanan ng mga information na ilalagay dun sa e-commerce nila. So, dito, ayun yung interview namin. Binibigyan kami ng instruction, binibigyan kami ng video, tutorial, kung papaano yung tamang gagawin nyo dun sa store nila base sa gusto nilang criteria.
So, dito, kaya nyo kakausapin si client ay para malaman nyo kung ano yung gagawin yung trabaho sa data entry na trabaho sa e-commerce. So, kaya masasabi ko na wala ritong interview. Meron ditong pag-uusap dahil wala namang trabaho, nabibigyan kayo ng trabaho na hindi kayo i-instruct kung ano yung gagawin yung trabaho. So, dito sa niche natin sa e-commerce, walang interview. Okay, next natin, non-voice. Yes po, yung trabaho natin ay non-voice. So, dito kapag meron na kaming project, nakapag-start na kami ng trabaho, nag-uusap na lang kami ni client sa messenger dito sa Upwork or pwedeng sa ibang mga messenger na nagbibigay siya sa amin ng mga file para dun sa trabahong gagawin namin. Tapos, wala na kayong ibang pag-uusapan ni client. Pagbigay niya ng file sa inyo, wala na kayong ibang gagawin kung hindi magtrabaho, maglista ng products, i-search yung products para makuha yung mga information ng products, at yun na yung pinakatrabaho nyo araw-araw. So, sobrang dali lang. Masasabi lang natin na mahirap kasi hindi nyo alam kung ano yung step na gagawin nyo. Kaya, nare-recommend ko sa inyo na dito sa channel natin sa Online Jobs Philippines, sa YouTube channel, scroll down nyo lang dito sa homepage. Makikita nyo na yung Online Jobs Masterclass para sa mga beginners na gustong mag-work from home pero wala silang alam na skills. So, dito tinuturo natin paggawa ng profile, paggawa ng proposal letter, malalaman nyo kung paano mag-apply at yung mga strategy kapag kausap na natin si client. Meron tayo ritong mga sample work ng mga trabahong ginagawa namin. Meron tayong crash course para makita nyo yung mga sample ng trabahong ginagawa namin para masabi nyo na oo nga, data entry yung trabaho nyo. So, visit lang tayo dito sa homepage natin sa Online Jobs Philippines. So, syempre, wag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. Okay guys, lagi nyong tatandaan, ang data entry ay add-on lang. Ang data entry ay may iba't ibang mga niche, iba't ibang mga kategory ng trabaho. So, hindi po pwede na gusto kong mag-work from home, tapos ang sasabihin nyo, gusto ko yung madali lang, yung data entry lang, yung easy-easy ka lang. So, meron mang ganong trabaho, sobrang dami ng competition na halos matatabunan na yung application nyo. Okay? Napakahirap maghanap ng ganitong trabaho. Kaya kailangan nyo talaga ng skills, kaya meron tayong ibinibigay na skill set dito sa channel natin. Tinuturo natin yan para magkaroon kayo ng skill set para meron kayong data entry niche na matututunan na trabaho na pwede nyong gamitin na kagaya namin na 8 years na kaming nagtatrabaho bilang isang e-commerce virtual assistant na ang trabaho namin ay data entry lang. So kung gusto mong makapanood ng mga full course ng mga ginagawa naming trabaho sa e-commerce, dito sa website natin sa VA for Ecom course for only 499, mapapanood mo na lahat ng mga courses natin dito sa website. Lahat ng mga e-commerce na trabaho, data entry, product research, internet research, online research na mga pang beginner na trabaho. So dito lang yan sa vaforecomcourse.com. Okay guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So umpisahan na natin mag-aral dito sa YouTube channel natin para makabuo ng skill set para makapag-start na kayong mag-work from home. So sana nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.